So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman ang ating itatakel, and this time iPhone X versus the iPhone XR. Ano kaya magandang iPhone na pwede natin ma-purchase ngayon sa Green Hills? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, I know meron ding nagko-compare dito sa dalawang smartphone na to, or nagde-decide ano ba ang magandang bilhin dito sa dalawang smartphone na to, iPhone X ba or iPhone XR. So dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang magandang bilhin ngayon 2025 sa Green Hills. Pero bago tayo mag-start, sana muna tayo bibili ng mga legit iPhones. Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop ang CMB Gadgets. Stall XA07 sila ngayong January, pero sa February tingnan natin, i-update naman natin kayo dyan. Pero yun, kung interested nga kayo sa mga mobile phones na yan or smartphone na yan, yung link ng kanilang Facebook page na sa description box, i-check nyo na lang yan mga ka-J-Vlog. And of course, sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog, bibigyan pa yung matic discount ng shop na yan. So yun, iPhone X and iPhone XR ay very affordable na lang sa Green Hills. So sila ay merong mga budget-friendly na price tag ngayon na panigurado matutuwa yung mga consumers. So, syempre si iPhone X ay mas nauna kay iPhone XR. So, si iPhone X ang kauna-unahang iPhone na mayroong full screen display. 10th year anniversary iPhone po ito. At dito sila nag-transition sa OLED display. So, yun nga, mas mura ng iPhone X ngayon. At yung 64 siguro naglalaro na lang yan sa 8,000 pesos. Tapos yung 256 naglalaro yan sa 9 to 10,000 pesos, depende po sa offer ng buyer. So, yun nga, expect nyo below below 10,000 pesos na lang yung iPhone X. Yung iPhone XR ganun din, 64GB naglalaro na yan sa 9 to 10,000 pesos, depende pa rin yan sa offer. 128 naglalaro sa 11 to 12,000 pesos, 256 12 to 13,000 pesos. So, kung makikita nyo, very affordable na lang iPhone XR ngayon. At kung kukompare mo yung 256, kasi usually ang binibili ng consumers when it comes sa iPhone X is 256 Wala po kasing 128 ang iPhone X, pero sa iPhone XR meron tayong second option meron tayong option na ganyan, which is merong 11,000 pesos na price tag. So, kung kukompare mo yung iPhone X at 256, iPhone XR na 128, 11,000 pesos. So, 10,000 sa iPhone X, 11,000 sa iPhone XR, 1,000 lang difference. Kaya marami pa rin naguguluhan, Lods. Ano ba ang bibiling ko? iPhone X ba na merong OLED, or iPhone XR ba na merong pang OS update? So mamaya sa ating later part ng ating video, i-discuss natin yan. Pero unang-una, discuss muna natin yung mga pinagkaiba nila or advantages sila sa isa't isa. Siyempre, kahit na mas luma si iPhone X, meron pa rin siyang advantages dito sa iPhone XR. Kasi si iPhone X yung top of the line sa 2017 model ng iPhone, at ang iPhone XR ay yung base model or yung pinakamurang model sa 2018 iPhones. So, yung magandang itapat din sa iPhone X is the iPhone XS. Bang video yan. So, yun, kinompare ko itong dalawang smartphone na to kasi syempre, i-consider nyo rin ngayon is yung kanilang presyo. Hindi sila nagkakalayo ng presyo, kaya maraming nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. Ito nga, to be honest, nagkakastock to sa Green Hills kay Ate Mayet, yung iPhone X. Pag nagkaroon to ng stock, ang bilis nito maubos. Tingnan nyo yun mas mabilis pang maubos yung iPhone X compare sa stock ni Ate Mayet na iPhone XR. So, ganyan ka-fast moving yung iPhone X. Siyempre, unang-una diyang kinukonsider nila is yung specs din ng iPhone X. Even though wala na siyang OS update, maganda pa rin yung specs na ma-offer niya rin compare sa iPhone XR. So, unang-una dyan, pag-usapan natin display. Sa iPhone X is 5.8 inches, Super Retina XDR OLED display, compare sa iPhone XR na 6.1 inches, Liquid Retina IPS LCD display. So, doon pa lang makikita nyo, OLED versus IPS, kaya yung mga ibang consumers kinukonsider yung iPhone X dahil sa kanyang OLED display. Even though maliit yung kanyang display, pero mas maganda yung display quality niya sa iPhone XR na merong IPS LCD display. Pero don't get me wrong, the IPS LCD display of the iPhone XR ay maganda rin dahil liquid retina siya. At when it comes sa screen size, syempre, panalo dito sa side na to ang iPhone XR. To be honest, ako, pag bumibili ako ng smartphone before, mas prefer ko yung mga
smartphone na meron malalaking screen size. Pero ngayon baliktad na eh. Mas pini-prefer ko na yung mga smartphone ngayon na smaller screen size. For example, ito, my daily driver na isa is iPhone 16 at yung isa kong daily driver is iPhone 13 Pro. So both ay merong 6.1 inches. Bihira ko na lang ginagamit yung 15 Pro Max ko kasi sobrang nalalaki na ako sa screen size. Paano pa kaya pag nag-upgrade tayo sa 16 Pro Max na merong larger display, di ba? So, yon yung pinaka the best screen size ngayon na pwede nyo consider na mga modern iPhone is 6.1 inches. Pero syempre before is 5.8 inches ang pinaka-smallest nilang iPhone. At kaya ngayon yung mga ibang consumers mas pini-prefer pa rin yung iPhone 10 kasi unang-una mas smaller yung form factor, mas smaller yung screen size. So meaning pag mas smaller yung screen size, mas maganda yung pixel density niya, mas sharper siya. Kumbaga mas sharper siya kasi mas smaller yung screen size na compared doon sa bigger na iPhone. Pero don't worry, when it comes sa iPhone 10, maganda rin naman yung display quality niya. Sharp din, pero syempre pag usapan pag OLED, 'di ba, mas mas matingkad yung kulay niya when it comes sa display. So yan, display quality, panalo diyan ang iPhone 10, screen size panalo ang iPhone 10R. Meron kasi mga consumers diyan na mas pini-prefer ang display quality compared sa screen size, pero di ba mga ibang consumers mas pina-priority yung screen size. So again, depende pa rin yan sa inyong preference. Kaya yung binigay ko advantages ni iPhone 10R, screen size, iPhone 10 display quality. Next, sa chipset. Siyempre, chipset di hamak na mas panalo ang iPhone 10R with Apple A12 Bionic chip compare sa iPhone 10 na merong Apple A11 Bionic chip. So, si iPhone 10 ay wala na pong OS update. iOS 16 na pong pinakalas niya. Pero iPhone 10R is still alive and kicking sa iOS 18. Pero malaki pa ang nakikita kong chance. May nababasa akong mga forums na there's a possibility na ma-update pa daw ang iPhone 10R sa iOS 19. Yan na raw ang last OS update niya. So sana mga J-Vlog, diba? Okay na okay yan pag na-update pa ang iPhone 10R sa iOS 19. So there's a possibility rin na sa iOS 20 ay hindi na ma-update ang iPhone 10R kasama ng iPhone 11. Kasi ganun ang ginagawang format ngayon ni Apple. Parang 2 generation ng iPhone na ang tinatanggal nila sa ecosystem. Kaya malakas ang chance ko na ma-update pa ang iPhone 10R sa iOS 19. So pag na-update yan, napaka-solid. Meron siyang 7 years OS update. Ganun katagal, di ba, ang iPhone 10R. Pero kahit, or pag may chance, or there's a possibility na iOS 18 siya, huwag kayong mag-alala. Matagal nyo pang magagamit ang iOS 18 sa market. Tingnan nyo to. Ang iPhone 7 Plus, ang last OS update niyan is iOS 15 na nakat na sila sa OS update ng 2021. So wala na silang update ng 2021. Pero ngayon is still usable pa rin ng iPhone 7 Plus and even iPhone 6s Plus dahil yung iOS 15 ay updated pa rin sa mga latest apps. So usable pa rin sila. Biruin nyo yan, 2025 na, nagagamit pa rin natin ang iOS 15 na nasa iOS 18 na tayo pa iOS 19. So, ganun katagal, magiging relevant pa rin yung iPhone nyo even though wala na po siyang OS update. So, yun naman ang maganda talaga sa mga iPhones is yung kanilang napaka-stable na OS at sobrang tagal yung magagamit yung kanilang OS, kumbaga. So, yun mga J-Vlog, syempre chipset panalo ang iPhone 10R. When it comes sa software, panalo rin ang iPhone 10R. Next, sa camera. Camera tayo magtatalo. Clear winner sa camera is of course the iPhone 10. Dual rear camera system. Sa iPhone 10R, single rear camera system. Pareho po kasing 12 megapixel naman ang main camera ng dalang smartphone na to. Kaya wala tayong pinagkaiba dyan. Ang lamang ni iPhone 10 is of course yung kanyang secondary camera which is a telephoto lens. So, I know, bibira lang naman di gumagamit ng telephoto. Ako, ginagamit ko lang telephoto pag namamasyal ako. Pag gusto kong i-zoom talaga ng maganda yung, yung subject ng malayo. So, doon ko lang nagagamit yung telephoto. Or minsan may gusto akong, picturean na kaibigan na stolen tapos zinuzoom. Doon ko lang ginagamit yung mga zoom. Pero, mas useful talaga ang ultra-wide na na-introduce yan sa iPhone 11. Matagal pa naman. So, yon advantage of course ng iPhone 10 is the telephoto lens, additional lens. Next, sa kanyang design and build quality. So, when it comes sa design, pareho naman silang glossy glass. Pero dito kasi sa iPhone 10 is, stainless steel design. So, yun, stainless steel design kasi yung iPhone 10.
Kaya mas premium siya or mas maganda yung kanyang build quality compare sa iPhone XR na aluminum frame siya. When it comes sa battery, pareho lang naman mababa ang battery capacity nito. So, si iPhone X ay nasa 2.7 lang. Kaya expect nyo, pag bibili nyo ang iPhone X ay mabilis talaga sila malobat, especially when using it for gaming. Pero ito malupit sa iPhone X. Nung di ba binili ko to, nag-review na tayo at giname test natin. Grabe, solid pa rin ang performance niya sa mga games today. And even Genshin ay nakakalaro rin naman tayo kahit papaano pa sa iPhone X. Grabe, napaka-solid pa rin ng Apple A11. Pero pinaka-main talaga na sasakit lang ang ulo nyo sa iPhone X is yung battery itself. So again, Genshin, makakalaro naman kayo dito. Pero expect nyo mabilis siya mag-overheat sa Genshin, di ba? At mabilis siyang malobat. So, yun lang naman. Maganda pa rin naman performance even ng Apple A11. Pero battery lang talaga hatak sa inyo ay sa iPhone X. So, sa iPhone XR, much bigger lang ng konti yung kanyang battery. Na ganun din, expect nyo rin sa iPhone XR. Mabilis din siya malobat pagdating sa gaming. Pero when it comes sa casual things, social media, siguro magcha-charge kayo niyan pag ito yung primary smartphone nyo. Kasi ako, ginagawa ko lang secondary itong mga iPhone 16 ko and iPhone 13 Pro is may secondary and third smartphone. Minsan dalawang beses ko mga kina-charge yung iPhone 16 ko kasi ito yung ginagamit ko for vlog. So pag main phone nyo, siguro magcha-charge kayo dito ng two times a day. Kung talagang solid kayong gumamit ng smartphone. Pero pag casual things na yung bibira nyo lang naman kinuhugot yung cellphone nyo, minsan nagsasokmed, abot din naman isang araw, and depende pa rin sa inyong usage. When it comes sa battery health, usapang battery health tayo, expect nyo na dito sa dalawang generation na to, usually makakuha kayo ng 80 plus na talaga, 80 plus battery health. Again, sinasabi rin naman ni Ate May sa Green Hills, pag iPhone X na 100% battery, there's a chance na palit na battery niyan kasi matagal na yung iPhone X tapos 100% battery tapos mababa pa yung cycle count. So sinasabi rin naman yan ni Ate Mayet na yung mga ibang units niya na iPhone X is palit battery, pero don't worry, kahit na palit battery, maganda naman po yung pinalit na battery or all working good condition. Ganoon naman talaga, normal yan sa mga iPhones or lahat ng smartphones. Sa papalitan talaga yung battery pag nade-degrade. Consider nyo na rin kasi yung taon ng iPhone X, matagal na siya, and even iPhone XR, kaya usually 80 plus na talaga makikita nyo. Kahit na mag-79 yan, 78, still usable pa rin yan, hindi pa naman siya palitin. As long as hindi pa naman nagloloko yung smartphone, okay pa naman, wag nyo munang palitan yung battery. So yun mga ka-J-Vlog, yung advantages sila sa isa't isa so far. So sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes sa iPhone X and iPhone XR. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba ang magandang bilhin? iPhone XR ba or iPhone X ngayon 2025? Yun nga, tulad ng sinabi ko, pag nagkaka-stock ng iPhone X sa Green Hills kay Ate Men, yan yung mas fast moving. 256 kasi ni-stock niya, tapos nasa 9 to 10,000 lang. So, mas solid siya. Ang iba kasi, nahabol storage. Sa iPhone XR kasi, pag 256 mo i-compare is 13,000 pesos. So, siya, 3 to 4,000 pesos yung kanilang price difference when it comes sa 256. Pero may option tayo to go iPhone XR na much smaller storage compared sa iPhone X na meron pang mas upgraded specs na 120GB sa 11,000 pesos. So, ako papipiliin sa dalawang smartphone na to. To be honest, when it comes sa mahirap talagang mamili dito sa dalawang smartphone na to, iPhone X ba or iPhone XR. Pero ako kung ako tatanungin, syempre all the way I'll go for the hirap talaga I'll go for the iPhone XR. Unang kinukonsider ko sa XR is yung display, malaki 6.1 inches. Meron siyang OS update. Mas malaki yung battery niya compare sa iPhone X. Again, nasa preference yan Kung mas prefer niyo yung smaller form factor, syempre iPhone X is much better. Tapos, mas affordable yung 256. So, yon, meron din namang side na mas maganda rin si iPhone X tulad na lang ng display, mas affordable storage, and camera quality, and of course, stainless steel design. Sa iPhone XR kasi, ang habulin nyo, yung iba kasi hinahabol na sa XR is yung OS update. Updated pa sa iOS 18. Again, hindi ko, kahit na iOS 16 nga si iPhone X is still very usable pa rin siya, kaya don't worry about dyan. Pero ako mas kukonsider ko ngayong 2025 si iPhone X kasi may possibility nga ma-update siya sa iOS 19. Mas matagal yung mga gamit yung OS niya compare sa iPhone X. Pero don't worry, iPhone X matagal pa rin yung mga gamit, still supported pa rin yan. Ang kinukonsider ko rin sa iPhone XR is yung screen size, 6.1 inches, much bigger siya compare sa iPhone
XS, ay compare sa iPhone X. And yung camera ng iPhone XR, maganda rin yan, pulido rin yan, kahit na single rear camera system siya. Ako kasi, tulad ng sinasabi ko dito, hindi ko naman ganun ginagamit yung telephoto, kaya para sa akin wala naman ding, para sa akin is, no problem naman na kahit na walang telephoto itong iPhone XR. So, and mas bigger battery siya. And yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between the iPhone X and iPhone XR. Again, kung gusto nyo ng isang iPhone na mas affordable, with bigger storage, better display, at merong mas camera advance, go for the iPhone X. Pero kung gusto nyo ng isang iPhone, magdadagdag lang kayo ng konting budget na merong large display, updated pang OS, mas bigger battery siya, go for the iPhone XR. So kung interested kayo sa mga iPhones na binanggit natin, i-check nyo na po yung link sa description box, yung Facebook page ng shop na trusted seller natin sa Green Hills na si Ate Maye.